Kaya naman, sa local parlance ng kabataan, kami naniniwala, tumitindig na it's time to impeach the wicked witch of the South. Nagpalakpakan talaga sila ng matoko. Pero kami naman, kumpiyansa kami na itong fina-file natin, simple, direct to the point, matibay ang ebidensya, tingin natin pinakamalakas na ground. Sana Wow. po, ito yung masuportahan ng mga miyembro Aba! Nandito pala si ang tagal kitang hinahanap, Brad. Nandiyan ka lang pala. Ito, si Boy Babalo. At hindi ho yung breast briefing ng Makabayan Black na yan dyan sa House of Representatives ang ating good news. Ang ating good news ho mga kababayan, base dito sa netizen survey na to, nakakuha ho ng 95% itong si Vice President Sara Duterte. Palakpakan ho natin. Pero bago ho ang lahat ng yan mga kababayan, alam nyo na ho ang gagawin. Isang like at isang subscribe lang ho. Yung masaya na ho tayo dyan. Konting push na lang 700,000 subscriber na ho tayo. Ayun na nga mga kababayan, bago ho ang lahat ng yan, gusto ho muna natin pasalamatan yung mga kasama natin dito sa PH Update na talaga namang napakatindi kong sumuporta. Pasalamatan ho muna natin. Mega love shoutout muna tayo dito kay Ma'am Lynn Albano. Mega love shoutout. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mega love shoutout din ho dito kay Astrid Elia. Maraming salamat ho. Mega love shoutout. Ingat ho kayo dyan sa Hong Kong. Mega love shoutout din ho dito kay Sir Joel Arellano. Sir Joel, maraming salamat ho ha. Maraming salamat. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay H Vlogs. Maraming salamat madam sa 10 Hong Kong dollars. Mega love shoutout. Maraming salamat ho. Mega love shoutout din ho dito kay Rich Pia Vlog. Maraming salamat ho sa 2 pounds. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Zenaida White. Thank you ho dyan sa 9 New Zealand dollars. Ingat po kayo dyan sa New Zealand. Maraming salamat Ma'am Zenaida White. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Susan Bartolome. Ma'am Susan, maraming salamat ho dito sa 5 Canadian dollars. Mega love shoutout din ho dito kay Sweet Angel. Ano, napaka-sweet. Ingat po kayo dyan sa Japan. Mama Sweet Angel, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Ayun na nga mga kababayan, unahin na ho muna natin itong ating good news ha. Base dito sa netizen survey, nakakuha ho ng 95% itong si Vice President Sara Duterte. Habang itong si Marcos Jr. kahit papano, hindi na nakakaya, naka 4% naman ho itong mama. At itong si Tambaluslos, yung naghahari-harian at nagsisiga-sigaan ngayon, dyan sa House of Representatives, nakakuha ho siya ng 1%. Ayun na nga mga kababayan, puntahan na ho natin ang nangyayaring press con ng Makabayan Black na yan dyan sa House of Representatives ngayong araw na to. Ano naman kaya mga banat nitong mga salot na to sa lipunan? Game! Mga person representative of their organizations dahil Naku. nakita naman natin talaga no yung sa mga hearings. Ito ho yung panibagong, kasi dalawa ho yung sasampay, yung para dun sa Akbayan Black. Siyempre, hindi naman pwede sumali dun itong mga makabayan na to, di ba? Dun sa Akbayan Black, dapat gagalaw din yung Makabayan Black. Kaya sila din ho yung magsasampa ng impeachment dito kay Vice President Sara Duterte. Pangungunahan ho yan ng kanilang leader na si Franz Castro. Tumatakbo ho yan ng pagkasenador ha. Huwag nyo hong kalimutan, huwag nyo hong iboto. Baka makalimutan ng mga kababayan natin, bigla kang iboto. Kaya kailangan ikampanya ka namin dito na huwag iboto yan si Franz Castro. Tuloy. No, nakita natin sa Quadcom, dito sa Committee on Good Government, yung obvious na paglulustay ng pera o hindi maipaliwanag. No, umpisa pa lang ng budget hearing, hindi na talaga maipaliwanag itong 125 million. At nung pinalalim pa natin, Grabe naman yan. yung pag-iimbestiga natin dito sa confidential funds, Ang problema kasi, Franz, paano mo masabing hindi maipaliwanag? Alangan naman nagpapaliwanag sila sa COA, tapos magpapaliwanag sila dyan. Kaya nga yung kung sakali yung magiging findings hindi magkaparehas, magkakaproblema tayo doon. Kaya ang pinakamainam, hayaan nyo na muna kasi matapos, huwag kayong bida-bida. Ang problema ko kasi dito sa mga congressman na to, masyado ho silang pabida, no? Tinatalakay pa sa COA yung issue
notice of disallowance yung sa confidential fund nung sa Department of Education at dyan sa OBP, bumibida na ho sila. Hindi pwede gano'n. Hindi pwede Kita nga natin talaga no, yung mga fabricated na mga acknowledgement receipt, yung mga pineke na mga accomplishment report, at iba't iba pa na tingin natin ay isang matinding Tambalos-los na saya ka ba niyan? Sinugod ng mga sympathizer ng mga kaliwayang House of Representatives. Hindi man lamang ho sila nag-presscon sa labas ng House of Representatives o nag-arkila ng isang venue para mag-presscon. Rekta ho, dyan sa mismong House of Representatives ho, nag-presscon itong mga sympathizer ng mga makakaliwang grupo na to. isang matinding dahilan na no para sabihin natin dito na hindi siya worth sa ating trust o hindi siya worth no si Vice President Sara Duterte, hindi siya worthy ng trust ng taong bayan. Kaya kami sinusuportahan natin itong impeachment complaint na ito ng ating taong bayan. Magandang hapon po sa lahat. Raul Manuel, representative ng Kabataan Party List. Tayo po ay mag-endorso nitong impeachment complaint na ifa-file ng nasa 75 na mga complainants, lalo na't 1/3 po nito ay mga Nabuhay itong si Sara Ilago. Madam, anak ng toka. Pagkatapos mong naging congressman, parang nag-iba itsura mo. leaders galing sa mga state universities, private universities, meron pa from SK, mga national and sectoral youth leaders. Nasa karanasan ng mga estudyante at kabataan na kapag meron silang mga aktibidad, sobrang ginigipit sa pondo, hindi makapagsimula ng kanilang mga proyekto dahil lamang pinagdududaan sila sa kanilang mga aktibidad. Masakit isipin na kapag vice presidente pala, pwede mag-withdraw one time ng tig 125 million pesos. Mga kababayan, wag ho kayong magpaloko ha. Yung 120 pa, wala ho yun. Bilyon. Pupunta kayo sa DPWH, anak ng tokwa. Baka isang withdrawal lang yan, bilyon eh. Pinagtatakahan nyo yung daang milyong winidraw ng Office of etong nung tanggapan ng Department of Education nung panahon itong si VP Sara. Punta kayo sa DPWH para magkaalaman tayo. Yun, dalawang magkahiwalay pa nga na mahigit 100 milyon. Oy, pagpalagay na natin, totoo yun. Pero normal ho yun sa mga ahensya ng pamahalaan. Ang problema dito, alam mo, Raul Manuel, yung ginagawa ng mga grupo o organisasyon na sinusuportahan nyo. Yung pagre-recruit sa mga kabataan, kaya yung ibang mga congressman dyan convict diba? Nakaapila lang yung kaso nila. Yun ang batikusin nyo. Kasi maraming mga magulang, maraming mga pamilya ang nasisira ng mga organisasyon na sinusuportahan nyo. Yun ang totoo dyan. Tapos ilalagay sa malalaking mga bag, tapos ibibigay lang sa kung sino-sino mga opisyal. This sitting Vice President, si Sara Duterte, akala niya she can cheat her way out of misuse of public funds. Nangopya ng brand names para likhain ang isang Mary Grace Piatos na hindi naman nag-exist. Sabi nga, time is the ultimate truth teller. That also applies. At sa tingin nyo ba, sa mga oras na ginugol nyo, lumabas ng katotohanan? Hindi pa ho mga kababayan. Time is the ultimate truth tellers. Hintay lang ho tayo mga kababayan. Malapit na rin naman yan kasi mamadaliin daw yan. Pupunta sa Senado yan. Pagka napag-usapan yan sa Senado, hindi porket sinasabi mo, Utoy, na yan na ang totoo. Tignan natin, pagka linatag na ni VP Sara yung mga video, yung mga larawan, kung kanino galing yung mga perang nasa envelope, doon pa lang tayo. Time is the ultimate truth tellers. Doon tayo magkakaalam. To Sara Duterte, lumabas niya ang katotohanan kahit na pilit niyang tinatago ang kung ano man yung kanyang mga nagawa. Kaya isang malaking cheater at taksil si Sara Duterte. She clearly betrayed whatever trust remains in her. Kaya maligod tayong i-endorso itong impeachment complaint. Taksil na, traidor pa. Ano ba? Taksil na, traidor pa. Lahat na lang si VP Sara na, Raul Manuel. Walang problema. Sige na, siya na.
Lastly po, dagdag na lang, mahigpit nating ine-endorso ang impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Kasama po natin na magpapile ngayon ang 75 citizens representing various people's organizations. At sa tingin po natin, sufficient in form and substance at may probable cause talaga to impeach Sara Duterte batay dito sa ating mga dokumento at mga testimonies. Actually, hindi lang yan kasi saksi naman tayo sa mga hearings. Personally Yo. na nakita natin kung ano yung mga inilabas sa good government hearings. At may full and knowledge and authority si Sara Duterte dito, yung disbursement, utilization at saka yung reporting ng confidential funds. Kaya po sinasabi natin, dapat it's about time na mag-action na at umaksyon na ang Kongreso kaugnay dito. And of course, ang pinakapanawagan namin is to abolish the confidential funds. Thank you very much. Last na lang siguro, Attorney Rene. Marahil Ang nakakaloko ho dito, pinapa-abolish nila ang confidential fund. Ginawa ho nilang tulay yung confidential fund ni Vice President Sara Duterte at binati ko siyang confidential fund na yan. Pero hindi ho nila pinapakailaman yung confidential fund nitong si Marcos Jr. Kung pala ang endgame nyo dyan, para matanggal ang confidential fund sa lahat ng ahensya ng pamahalaan, wag lang sa AFP kasi para maubos na talaga yung mga makakaliwang grupo, di ba? Okay lang yun Okay lang Okay lang yung panawagan nyo na yan Kung sanang linahat nyo, lahat ng mga ahensya ng pamahalaan na tumanggap ng confidential fund, dapat sana, inano nyo, tinawag nyo. Pinatawag nyo dyan sa House of Representatives. Game. tinatanong ng mga members of the media, ano bang meron tayo? Malakas ba yung ebidensya nyo? Hindi pa tapos ang COA? Paano nyo COA audit? Paano nyo masasabi na malakas nga yung ebidensyang iahapag ng ating impeachment complaint? Go ahead. Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Definitely, because of the overnight na talagang sinusubaybayan natin yung mga hearings, binasa yung mga transcripts, tinignan ang mga dokumento, malakas ang ating ebidensya laban kay Sara Duterte. Definitely, ay binitray niya ang public trust to the point nga even na pwedeng magkaroon ng mga criminal complaints na may isasampa sa kanya. Ano ba yung mga nakikita nating mga ebidensya? Nariyan yung clear fabrication ng evidence, ng receipts, acknowledgement reports. Nandyan din yung mga pag-admit ni Chief of Staff niya mismo, ni POA, na hindi Anuin natin, hintayin natin yung pagka-umusan na talaga yung kaso. Ito ho, kung di tayo nagkakamali, nandyan si si Zarate, no? Yan ho ang papalit dito kay Raul Manuel bilang Kabataan Party List Representative. Yung ali ho na yan. alam actually yung laman ng mga reports na kanyang ginagawa even though inatasan siya na siya ang magda-draft nito at isasubmit ito sa COA. May mga instances din na nakita natin na pag-evade ng accountability, pag-evade ng mga tanong ng taong bayan kung ano nga ba ang nangyayari dito sa spending na ito, na all of a sudden, and no other leader, national leader in history has spent this much money in this just short amount of time. 125 million in 11 days. Ganyan ho lokohin itong mga tao na to ang ating mga kababayan. First time daw ho. Tama naman yung sinabi ni BP, punta kayo sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Yang 100 million na yan, ganyan lang yan. Napakaliit lang kung halaga niyan. Pero kung exaggerate ho nila pagka, sa bagay, kinocover ho sila lahat ng mainstream media para makita ng ating mga kababayan at talagang masiraan itong si Vice President Sara Duterte. Impossible, physically impossible manner, ito ang nakikita nating basihan kung bakit malakas ang ebidensya laban kay Sara Duterte. And kaya nga, sa kabataan, in our parlance now, ang tingin natin, it's time to impeach the wicked witch of the East. Naku po, wicked. Kakanood mo ng Netflix yan. Tigilan mo yan, madam.
Tulungan mo yung nanay mo magugas ng plato. Maglinis ng bahay, tigilan mo kaka-Netflix, anong Wicked Witch of the East. So, pagkatapos ng lahat ng to, kayo lang ang magmumukhang katawa-tawa. Kung sakali naman ma-impeach itong si BP Sara, matanggal siya, hindi na siya makatakbo ng kahit anong mga government official, office sa pamahalaan. Nandiyan naman itong si Senator Robin Padilla. Naku, mas matindi ang aabutan niyo doon. Revolution. Naku, yari kayo. Of the South, sorry. South pala, sorry. Okay. Sumabit. Mantakin mo, ano na lang, East South na lang, nalilito ka pa. Paano ka magiging niyan, Congressman, Madam? Okay, sige. Ulitin mo. Kaya Ulitin mo. naman, sa local parlance ng kabataan, kami naniniwala, tumitindig na it's time to impeach the Wicked Witch of the South. Sige. Nagpaalakpakan talaga sila ng batoko. Talagang defying gravity. Alright, can we ask the media siguro for questions? Sir, Go ahead po. Dixon Intact na 25. Clarification lang po. Out of 6 impeachable offenses stated in our Constitution, why only betrayal of public trust kayo nag-concentrate? Well, in fact, binabanggit ninyo paglustay sa pondo ng bayan, bakit Nako. hindi nyo isinama ang graft and corruption? Naku po, yan na nga ba ang magandang tanong dyan? Ba't doon lang kayo sa betrayal of public trust? O hindi ba din nyo isama yung graft and corruption? Naku, sa mga, ano pa lang dito pa lang sa mga media na merong sentido komon, nalaglag na ho ang argumento nitong mga sympathizer na makakaliwa na to. Actually, these acts na mention sa betrayal of public trust constitute various offenses, kahit violation ng revised penal code. Pero finocus namin sa betrayal of public trust because it is all-encompassing na. At para sa amin, yung pinaka-bilis na paraan na ma-resolve ang kaso. Kaya betrayal of public trust. But more than just the mere grounds. Alam nyo, para sa mamamayan, napakataas ng pagpapahalaga nila ng iyong pag-violate sa public trust. So, pwede naman kami magdagdag ng marami pa. Pero the betrayal of public trust, yun encompasses everything kasi merong tiwala ang publiko sa'yo, tinaksilan mo yun. And that is, for us, one of the highest, if not the highest, treachery ng isang public official. So that's why we chose it, for the reasons I just mentioned. Okay, one last follow-up. You would mention na malakas yung ebidensya na hawak ninyo against the Vice President, especially on the betrayal of public trust. So, gaano ka-optimistiko ang grupo ninyo na makukonvict si Vice President because we are running out of time? Kasi papasok na tayo sa election period by February next year. So alam naman natin, in reference with the previous impeachment hearing, like for example, the impeachment hearing of Chief Justice Corona, umabot po siya ng 4 na buwan. Well, unang-una, tayo po, matagal tayo sa Kongreso. Alam natin dito, kung gustong bilisan ng proseso, madaling mapabilis. And we are convenient dahil nga napakahaba ng pinag-uusapan sa Kongresong ito. Tingin namin, alam na ng mga congressmen ano yung mga grounds. It's really a matter of just systematizing and putting all these things in a formal complaint. Tingin ko, karamihan sa ating mga congressmen, actually alam naman nila ano nangyari. And they're just waiting for someone to file a complaint. Senate is another matter. I think it is premature at this point to say that there are no votes. Dadaan pa ho ito sa isang trial sa Senado. And just like the congressmen, ang mga senador natin, titingnan yung ebidensya, babasahin yung complaint. At ang panawagan namin for them to be objective about it, tingnan nila yung ebidensya, tingnan nila yung tibay ng argumento. At napakasimple lang ng complaint na ito One ground, 3 acts, hindi magtatagal ito. And that's also one reason why we focused our complaint. Because there is that factor na nagmamadali tayo.
kailangan mo lang naman sa impeachment is one act and one ground to impeach a high official. Dugtong ko lang. Idagdag ko lang na kaya sa ngayon umaapila kami sa mga membro ng mababang kapulungan na bumoto ayon sa kanilang konsyensya. Hindi ayon sa kanilang partido, hindi ayon sa kung sino pa man na personal na interest nila, kung hindi ayon sa pag-weigh nila sa kung ano ba ang tama at o mali sa ating bayan. Ang dugtong ko lang kasi public prosecutor ako doon sa corona impeachment, ano yun well, merong betrayal, merong culpable violation of the Constitution, merong graft and corruption, 8 acts, kaya humaba ng 4 months. Anyway, if you can prove an impeachable ground in 1 act, that is enough. So hindi na kami tatarget ng katulad sa corona na humaba ng 4 na buwan. And in fact ito, because 1 ground lang talaga siya, baka naman mas mabilis ito. Baka nga 1 buwan tapos na yung trial sa Senate kung sakasakali Grabe naman matuloy yan. yun. Talagang minamadali ho nila, no? Bilang isa sa mga complainant, ang panawagan din natin sa Kongreso, sa mga kongresista na sa kabila ng pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na hindi raw mahalaga ang impeachment, ay suportahan ang impeachment complaint na ito dahil kung hindi bang mahalaga sa presidente, mahalaga sa mamamayan, no, na panagutin si Vice Presidente Duterte sa kanyang mga kasalanan, yung sinabi nating betrayal of public trust, yung paggamit at pag-ulat sa COA at pagtangging magpaliwanag sa Kongreso kaugnay sa 612.5 million pesos na pondo ng taong bayan. Mahalaga ito para sa taong bayan. Kailangang masingil at mapanagot ang Vice Presidente. Meron pa akong mga questions from the media? So, regarding kasi dun sa, sabi ni former Congressman Neri na umabot ng 4 months yung kay Corona dahil maraming issues na discuss. Pero kasi ito sir, pangalawang impeachment complaint to. Yung una, marami ring articles, saka yung una, 4 na grounds yata yung ginamit. Pagsasamahin yun, hindi kayo matagalan din? Nagkulang ho sila sa coordination. Hindi kasi, kasi yan, 2 paksyon, Akbayan at Makabayan. O ngayon, itong mga kaibigan nitong si Joma, siyempre pataasan ng ihiyan. Yung mga nasa Akbayan, magaling kami, maraming grounds of impeachment yung hiaain namin dito kay Vice President. Hindi, mas magaling kami, Makabayan. Isa lang, pero talagang solido yan. Pero ang mangyayari ho nito bandang huli, balita natin, wala ho talagang numero sa Senado na susuporta dyan sa pagkilos na yan. Tignan na lang ho natin kung saan pupulutin itong ano na to. Pero anyway, nakapagpa-epal naman sila, nakapagpabida sila sa social media, at ginawa pa hong venue para sa kanilang mga kalokohan ng mismong House of Representatives. Palakpakan ho natin ang ating speaker. Oo, pangklase talaga. Alam nyo, hindi natin alam kung anong magiging aksyon ng Kamara dito sa mga complaints, no? Normally yan, maraming complaints, pwedeng i-refer yan sa Justice Committee. At doon mangyayari yung determination ng form and substance and consolidation of the complaints, no? And it will be up to the House kung ano yung mga pinakamalalakas na mga grounds at mga kaso na isasampan nila bilang articles of impeachment. Pero, no, meron din naman kasing fast track na hindi na dumadaan sa Justice Committee at pag meron ng 1/3 na boto ng kabuuang membro ng mababang kapulungan, diretso na yon. No? Ngayon, kung ano yung complaint na didiretso sa Senado, kung makakuha ng 1/3 vote, hindi natin alam. Pero kami naman, kumpiyansa kami na itong fina-file natin, simple, direct to the point, matibay ang ebidensya, tingin natin pinakamalakas na ground. Sana po ito yung masuportahan ng mga miyembro ng Aba, nandito pala si ang tagal kitang hinahanap, Brad, nandiyan ka lang pala. Ito, si Boy Babalo. Itong si Renato Reyes, si Boy McDonald's. Anak ng toko, ang dami naghahanap sa'yo sa EDSA, Brad. Di na nagrarally ngayon yan.
ano na ho siya, kasama ho siya doon sa mga, siguro umayos ang buhay dito sa administrasyon na to. Pero di ba kung magsisigaw-sigaw yan sa EDSA o sa Mendiola ngayong mga panahon na to, di ba? Ano na siya, puro uban na yung mga buhok niya, yung ulo niya, alangan naman, siyempre, dapat upgraded na yan. Ano na lang ho siguro siya ngayong mga panahon na to, organizer. Sir, Sir, you mentioned about yun nga, may fast track, no? Pwede na magpasa ng resolution na direkta po sa plenaryo, 1/3 ng boto ng 307 kongs papunta na agad sa Senado. Pero paano na nga yun? Mismo si PBBM na po nagsabi na nawagan sa House leadership. May isang tabi nyo na muna any efforts na patalsikan ito si VP Sara. Paano tayo makakuha, ma'am, kung ng boto sa plenaryo and even itong pangarap nga sana na i-fast track to dahil wala na tayong oras? Thank you, Marian, sa tanong. No? Actually, nasagot na natin yan. Sabi ko nga, no interference. Legislation and executive are two different branches, no, of government. At third natin ito, no, third namin ito sa Kongreso. Itong Talagang yung mga ginagamit ho niyang salita, talagang salitang kalye. Daw ho nila yan, teritoryo nila yan. Huwag silang pakialaman dyan sa House. proseso na ito. Well, we respect yung sinasabi ni President. Pero syempre, hindi yun ang magiging dahilan ng namin, halimbawa sa Makabayan, at ilang mga miyembro ng Kongreso na mapigilan itong proseso. Ito lang talaga yung democratic legal process na gagawin natin na talagang magpapa-impeach sa isang tingin natin unfit na vice presidente. Kaya kaya hindi tayo apektado doon. No, ang Makabayan, hindi po tayo apektado doon. Kaya nga ito, ini-endorse natin at tinutuloy natin. Siguro, Marian, yung issue dyan ay nananawagan kami dito sa aming mga colleagues, mga kasamahan namin dito sa Kongreso. Tama yun to vote in conscience, diba? Hindi naman kailangan na may dikta o kung ano man. Ang sinasabi natin dito, separation of powers tayo, dapat tumindig ang Kongreso sang-ayon sa tama, no, na posisyon dito sa usapin na ito. Just short lang. This is one of those instances na may pagkakataon ng Kongreso na ipakita sa taong bayan na siya ay independent. That there is a system of checks and balances. So actually, this impeachment complaint is a challenge to Congress to show its independence, to show that it can stand on the side of the people kahit ang presidente iba pa ang sinasabi at pinapanawagan. So sana ay maintindihan din yan ng ating mga kongresista. Hello po, good afternoon. Reveline po from Rappler. Meron po bang mga kongresista with the majority na lumapit sa inyo expressing privately that they will support the impeachment complaint? Pero yun po ba, meron po bang mga nag-manifest po? And yet without naming names. Wala. Actually, tingin ko walang isa sa Wala. Sino ba nakipagpulong sa inyo? amin ang kinausap ng congressman na mag-file. Because kami talaga, tingin namin, ito ang aming tungkulin. No? This is, sinasabi ni Harapang panluloko ho talaga to Wala daw congressman na nakipag-usap sa kanila. Wala, no? Pero nakipag-meeting sa kanila noong 2023, merong nakipag-meeting sa kanila. At yung trajectory ng meeting na yan, yan ang mga nangyayari ngayong mga panahon na to. nila palagi in their pronouncements na kung may magfa-file, they are duty bound to act on it. So, yun lang, ganun kasimpleng pahayag lang, sapat na para sa amin to do what we think is our duty as citizens, to hold high public officials accountable. No need for pakiusap. Sir, ikaw na. Saglit lang, sir. Maikli lang. Willing ba ang Makabayan to work with Akbayan considering yung history ng dalawang grupo? And pareho naman kayo on the side of in favor of impeaching Vice President. Ano ulit yung tanong? Ulit yung mga willing pa ulit? Ano ulit?
Sir, willing ba ang Makabayan Bloc to work with Akbayan considering the history ng dalawang sides? Well, ikaw talaga maintriga ka Kung kasi di ba meron namang Kami incidents naman, in the past? ito kasi, syempre, pag usapin ng common naman, yung may common na usapin, well, di natin pag-uusapan yung ideological, magkaiba talaga yun, linawin natin yun. Pero kapag merong pareho naman ng mga usapin, issues, madalas naman nagkakasama, halimbawa kahit na nga doon sa, sa kalsada. So, kung sakali, kasi proseso ito, hindi lang for Akbayan or Makabayan ito. Usapin, to proseso ito na gagampanan ng more than 300 na mga kongresista. Kaya hindi usapin dito yung Akbayan or Makabayan. Thank you. If I may just add to that, impeachment is a political process that requires numbers. So, obviously, para magtagumpay ang impeachment, kailangan magtrabaho ng sama-sama ang kinakailangan para panagot ang pinapa-impeach. Hello, question ko lang. Kailan po nagsimula yung drafting ng impeachment complaint at bakit ngayon lang po? Kasi ilang buwan na rin tumatakbo yung Good Government Panel hearing on VP Sara's secret fund spending. Ba't ngayon lang po? Okay. Ano lang natin yung process, no? Nung lumabas yung COA, no, sa allowance, nung nagkaroon na ng budget hearings, nagsimula na yung pag-aaral namin ng grounds for impeachment. Doon na ho talaga nag-umpisa. Doon pa lang sa Committee on APRO, talagang tinatrabaho na ho nitong mga aso ni Tambaluslus na to kung paano ma-impeach itong si Vice President. Pero hindi natin yan mamadali kasi nga kinailangan pang magkaroon ng mga committee hearings. So, nung natapos na yung marami-raming bilang ng hearings, I think 7 hearings, we're looking at 800 pages ng transcripts para sa buong pagdinig na yun ang naging dahilan kung bakit medyo tumagal. Kasi gusto natin, hindi lang yung basta mag-file. Gusto natin sinupin, gawing malakas, get everything that we can get from the transcripts, from the testimonies, review yung mga videos, review yung mga dokumento. Kaya tayo nandito ngayon. Yun yung prosesong pinagdaanan. Follow-up lang po. For the minority bloc po, Grabe no, wala ho ba kayo napapansin? Lahat ng galit na galit dito kay Vice President Sara Duterte, puro sympathizer ng mga makakaliwa. Di ba, hindi nyo ba napapansin itong sila Castro, yang sila Risa Hontiveros, yung mga talagang kung titignan ho natin ang kanilang mga pinaglalaban, sila ho talaga yung talagang matindi kung naapektuhan nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya hindi ho natin maisasantabi dito sa usapin na to na kung sakaling itong si Vice President Sara Duterte nagtuloy-tuloy ho ito. Lalong lalakas ang pwersa ng mga makaliwa na to. At alam nyo naman ho mga kababayan kung anong epekto niyan sa ating bansa. Ang gusto ko kasi ng mga yan, sila ho ang mag-control sa pamahalaan. At ang mangyayari ho kawawa ho yung ating mga anak, yung mga mare-recruit na mga mawalang yang to. Sila ho talagang kawawa. Dahil si VP Sara at itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakita nyo naman ho mga kababayan kung paano talagang trinabaho, mapahina ang puwersa, yung hanay nitong mga makakaliwang grupo na to. Nakakalungkot lang hong isipin na dito sa administrasyon na to, unti-unti na naman hong nakaka-gain ng momentum itong mga grupo na to. nagsimula na po ba yung lobbying efforts natin to get support na rito sa impeachment? Saka ano ho yan pera yan, pera. Sa totoo lang pera ho yan. Real talk, kaya ang daming napaka-aktibo nitong mga leader, nitong mga progresibong grupo na to. Kung tawagin nila progresibo, wala namang progress sa yung mga ginagawa nila para sa bayan, di ba? Ano ho yan? Pera-pera ho yan. Di ba nung kay Corona, di umano yung mga senador, 50 million kada isa. Nung mag-umbisang impeachment,
ano siya, absuelto tong si Corona. Pero kalaunan, talagang wala, binenta ho nitong mga senador na nagsasabi noong mga panahon na yon na walang problema itong si Corona, maya-maya, na-impeach ho. Kaya dito talagang malaking pera ho ang gugulong dito. Kaya lahat gusto hong magtaas ng kamay. Lahat ho ay gustong sumausaw dito sa usapin na to. Complaint natin. Hindi pa tayo nagsisimula sa ganun, pero itong ating impeachment complaint din na i-endorse ay bibigay din natin yung mga kopya nito sa ating mga kapwa mambabatas, kasama dyan ang mga colleagues natin na nasa minority coalition. Although, then again, ang minority ngayon sa Kamara ay nasa 20, kasama na dyan ang 3 from Makabayan, kaya ibig sabihin, tatabuhin din talaga natin na makumbinse pa yung iba labas dun sa minority coalition. And the reason we have 75 complainants, lahat sila ay bahagi ng mga kakalampag, kakatok, makikiusap sa kanilang mga kongresista para suportahan itong impeachment complaint. So lahat yan po, sila ay kasama dun sa mga maglalabi at kakatok, mga kalampag sa mga congressman. Hanggang sa Senado, sila din po ay mga ngalampag. So, hindi na lang ho kay BBM kung gagaling yung mga text sa congressman. Yung mga complainants magte-text din po sa congressman na ituloy yung impeachment. So okay na po siguro, hingi kami ng paumanhin kasi kailangan po namin tapusin yung pagpirma. No, marami-rami pong bilang po yung pipirma pa. Tapos pupunta po kami sa North Lounge Extension. North Lounge Extension. So by 2 p.m. po, nasa North Lounge Extension po kami. Doon po gagawin ang actual filing at pagsumpa sa harap ng SecGen para ma-verify po yung complaint. So, Ayun, talagang tuloy-tuloy na ho, in full swing ang paghahain ng impeachment dito kay Vice President Sara Duterte. Walang kinalaman ng Malacanang dyan. Wala akong kinalaman ng speaker dyan. Wala akong kinalaman ng mga kalaban ni VP dyan. No, sinong masaya dyan? Yung mga drug lord. Ang saya-saya ho nila dyan eh. Makakabawi yun sila sa mga Duterte. Diba? Sino pa? Yung mga nag-aasam na maging presidente. Yan, masaya yung mga yan. Diba? Yung mga insecure, ay, naku po, insecurity, problema talaga yan. No? Yung mga insecure dyan, dyan sa loob ng Malacanang kay Vice President Sara Duterte. Dahil saksakan ng kagandahan nitong si Vivi. Habang yung mga nandyan sa Malacanang, naku, nakita nyo naman yung pagmumukha. Mga mukhang palaka. As always, maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahal natin ng Pilipinas.